Halika't pakinggan natin ang alamat sa likod ng isang kilalang ibon, ang buitre. Ito ang kwento ni Bereti at ng isang sumpang isinilang dahil sa matinding galit. Umpisahan natin ang kwento kay Bereti, isang dalagang tila may hinahanap-hanap sa buhay. Lahat ng luho, nasa kanya na. Paborito kasi siya ng tatay niya eh. Pero kahit nasa kanya ng lahat, parang may kulang pa rin sa buhay niya. Dito na pumasok sa eksena ang kaibigan niyang si Karing, anak ng labandera nila. Kakaiba, no? Si Bereti inggit sa karanasan ni Karing. Si Karing sa yaman ni Bereti. At dito na nalaman ni Bereti kung gaano kahirap ang buhay ng pamilya ni Karing. Para lang makain, kailangan nilang maghanap ng lamang ugat o mga tira-tira. Pero imbes na maawa, na-excite pa si Berit, kaya ayun, sumasama na siya. Dito sa simpleng buhay na ito, niya nahanap ang tunay na kaligayahan. Kaso, walang lihim na hindi nabubunyag. May nagsumbong sa tatay niya. Naku, galit na galit ang ama niya. Isipin mo, anak mayaman, kumakain ng tira? Hinanap niya si Bereti. Nakita niya itong may hila-hilang patay na kambing kasama ng ibang bata. Nang tumanggi si Bereting umuwi, doon na sumabog sa galit ang kanyang ama. At dahil sa galit na yun, may nasabi siyang isang sumpang babago sa lahat. Sabi niya, sige, kung yan ang gusto mo, hagang buhay ka sanang kumain yan. At kinabukasan, bigla na lang nawala si Berete. Walang nakakita sa kanya. Pero may napansin silang isang kakaibang ibon. Malaki, parang agila. At ito ay kumakain sa isang patay na baka, eksakto tulad ng nasa sumpa. Dahil dito, inisip ng lahat na ang ibon na yun ay ang isinumpang si Bereti. Tinawag nilang Berete yung ibon hanggang sa naging buitre dahil sa maling bigkas ng bata. At simula noon, ang ibong kumakain ng mga patay na hayop ay kinilala bilang buitre. So, ito ba ay isang sumpa lang o isang paalala sa kapangyarihan ng ating mga salita?